Nang makonfine ang anak ko sa ospital, ipinablock ng asawa ko ang lahat ng bank cards ko para makipag-date sa kanyang kabit. Pagkalipas ng 3 araw, malamig niyang tinanong ang kanyang sekretarya. Hindi pa ba siya humihingi ng tawad? Nanginginig ang boses ng sekretarya nang maghatid ito ng balita at namutla ang mukha ng asawa ko. Tandang-tanda ko pa, noong hapong iyon, ang kalangitan ng Maynila ay kasing labo ng isang lumang salamin na nabalot ng alikabok. Sa labas ng pasilyo ng ospital, ang tunog ng mga gulong ng cart ng gamot ay paulit-ulit na gumugulong sa malamig na sahig. Ang boses ng mga kaanak ng pasyente ay napakahina. Tila ba takot ang lahat na sa kaunting paglakas ng boses ay mag-iiba ang ihip ng tadhana. Samantala, nakatayo akong parang pinagsakluban ng langit at lupa sa harap ng cashier. Ang isang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa admission folder ng anak ko, habang ang kabila ay may hawak na bank card na sa loob ng higit 1 dekada ay tinatawag ng asawa ko na family card. Pero sa totoo lang, para sa akin, mas mukha itong tanikala kaysa sa isang paraan ng paggastos. Tiningnan ng cashier ang monitor at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa na bago pa man siya magsalita, nahulaan ko na agad na may problema. Ma'am, nakablock po ang card na ito. Sabi po sa system, nag-request daw po ang principal account holder na isuspend ang mga transactions. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita, ngunit inabot ako ng ilang segundo bago ko lubusang naintindihan ang kahulugan nito. Nakablock, nag-request ang account holder, ibig sabihin, hindi sira ang makina, hindi na-reach ang credit limit, at lalong hindi system error ng bangko. Ibig sabihin, ang mismong asawa ko, si Carlos, ang lalaking tinatawag na ama ng batang nakahiga sa 7th floor na sariwa pa ang tahi mula sa operasyon, ang mismong pumutol sa kaisa-isang mapagkukunan ko ng pera sa oras na kailangang-kailangan ng anak niya pambayad sa ospital. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko, pero masakit ang pagbara sa aking lalamunan. Miss, pwede bang pakicheck ulit? Kaka-emergency operation lang ng anak ko. Kailangan kong magbigay ng down payment. Mas hininaan ng cashier ang boses niya. Tila natatakot na baka bumagsak ako sa harapan niya. 2 beses ko na po na-i-check, ma'am. Nakablock po talaga dahil ni-request ng principal holder. May cash po ba kayo o ibang bank transfer? Cash. iBank bank transfer. Ang 2 bagay na ito ay simpleng pakinggan para sa marami. Pero para sa akin ay isang luhong nakakahiya. Mula nang magpakasal kami ni Carlos, lalo na nang maupo siya bilang CEO ng kumpanya ng mga muebles na itinayo ng aking ama, siya na ang humawak sa lahat ng pera sa bahay. Sabi niya, ang babaeng nasa bahay at nag-aalaga ng anak ay hindi na kailangang humawak ng malaking pera. Sabi niya, burara raw ako, madaling maniwala sa iba, at hindi marunong mag-manage ng finances. Sabi niya, pera niya ang kinikita niya, kaya may karapatan siyang kontrolin ito. At ang tanging kailangan ko lang gawin ay asikasuhin ang pagkain, bahay, at mga bata para tahimik ang buhay. Napakatagal ko nang naririnig ang mga salitang iyon, napakatagal, hanggang sa dumating ang araw na pagharap ko sa salamin, hindi ko na makilala ang tahimik na babae roon na dating kaisa-isang anak ni Don Alejandro, isang tanyag at istriktong lalaki pero mabuting tao, na buong buhay na nagtayo ng kumpanya gamit ang pawis at integridad. Umatras ako mula sa counter. Pakiramdam ko'y nagiinit ang mukha ko sa hiya, habang nanlalamig naman ang mga kamay ko. Tinawagan ko si Carlos sa disipitang pagkakataon simula kagabi. Puro mahahabang ring lang ang nauwi sa voicemail. Nag-text ako, sobrang sakit ng tiyan ni Nico, isinugod ko siya sa ER. Sabi ng doktor kailangan daw operahan agad. Sagutin mo ang phone. Ligtas na ang bata pero kailangan nating magbayad sa ospital. Lahat iyon ay nanatiling delivered at walang kahit anong senyales na sasagutin niya. Ang nakahiga sa hospital bed noon ay ang anak kong si Nico, 10 anyos, isang payat at tahimik na bata na mula pagkabata ay nakasanayan ng kimkimi ng lungkot para hindi mag-alala ang kanyang ina. Kagabi, nang mamilipit si Nico sa sakit sa paanan ng hagdan, basang-basa ng pawis ang buhok, nagsuot lang ako ng lumang jacket at tumawag ng ambulansya. Sa daan papuntang ospital, hinawakan ni Nico ang kamay ko. Napakahina ng boses niya, kaya kinailangan kong ilapit ang tenga ko sa bibig niya para marinig siya. Mama, pupunta ba si Papa? Nagsinungaling ako. Sabi ko may mahalagang meeting ang papa niya.
Nadarating siya agad pagkabasa ng text. Sinabi ko iyon dahil hindi ko kayang hayaang pumasok ang anak ko sa operating room na may bitbit na sama ng loob na hindi sumasagot, hindi nagmamalasakit, at wala roon ang ama niya. Pero ang totoo, kahit ako ay hindi alam kung nasaan si Carlos hanggang sa tumawag ako sa opisina. Ang nakasagot ay si Mang Tomas, ang matagal ng sekretarya noon pa man ng papa ko. Kahit si Carlos na ang pumalit, nanatili siya dahil sa utang na loob sa pamilya ko. Ang boses ni Mang Tomas ay laging kalmado. Pero nang marinig niyang na-confine si Nico, tumahimik siya ng matagal. Napakatagal hanggang sa marinig ko ang kaluskos ng mga papeles sa kabilang linya. Senyorita Maya, kamusta na po si Nico? Kakatapos lang po ng operasyon. Ligtas na raw po sabi ng doktor. Pero hindi sumasagot si Carlos. Nakablock din ang family card. Alam niyo ba kung nasaan siya? Isa na namang katahimikan. Sa pagkakataong ito ay narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Mang Tomas. Senyorita, may bagay po akong hindi sigurado kung dapat ko bang sabihin ngayon. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Sabihin niyo na po, wala po sa opisina ang CEO ngayong hapon. Nagpa-reserve siya ng isang private event hall sa isang luxury resort sa Tagaytay. Kasama niya si Vanessa mula sa sales department. Vanessa. Ang pangalang iyon ay hindi na bago sa akin. Isang 28 anyos na dalaga na laging kapansin-pansin ang pananamit, matamis magsalita, na wala pang 2 taon sa kumpanya, pero sunod-sunod na na-promote ni Carlos. May mga narinig na akong bulong-bulungan, may mga nakita na akong kahina-hinalang text sa phone ng asawa ko, at naamoy ko na rin ang kakaibang pabango sa kwelyo ng polo niya tuwing umuuwi siya ng gabi. Pero tuwing magtatanong ako, ang nakukuha ko lang ay mapangmatang tingin at malamig na sagot. Puro mababang klaseng chismis lang ba ang tumatakbo sa utak mo? Nakatayo ako sa gitna ng courtyard ng ospital, umiihip ang hangin sa mga puno ng nara, pinapakinggan ang susunod na sasabihin ni Mang Tomas, at bawat salita ay parang karayom na tahimik na tumutusok sa dibdib ko. Birthday po ni Vanessa ngayon, narinig ko sa accounting na ang bayad daw sa venue ay halos 400,000 pesos. Pinapalabas ng CEO na isa itong mahalagang client entertainment. Kaninang umaga, tumawag din siya sa bangko para ipablock ang supplementary card nyo para raw turuan kayong magtipid. 400,000 pesos. Habang ang anak ko ay nakahiga sa operating table at ang buhay niya ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Ang ama niya ay gumastos ng halos kalahating milyong piso para magpa-party sa kabit niya tapos ipinablock ang card ng asawa para turuan ang pagtitipid. Hindi ako umiyak. Nakakapagtaka, pero hindi ako umiyak noong oras na iyon. Siguro dahil kapag ang sakit ay lumagpas na sa kaya mong tiisin, ang mga luha ay nagiging bato, tahimik na nakadagan sa dibdib, napakabigat kaya hindi ka na makahinga. Binuksan ko ang social media account ni Vanessa. Ang pinakabagong picture na pinost 20 minutes lang ang nakakalipas. Nakasuot siya ng pulang dress, nakasandal sa balikat ng isang lalaking half-face lang ang kita, pero nakilala ko pa rin ang relo ni Carlos. Ang relong iyon na ibinili ko mula sa napagbentahan ko sa mga hikaw na pamana pa ng ina ko. Mabilhan lang siya ng regalo noong na-promote siya. Ang caption sa itaas ng picture ay nagpanginig sa aking mga kamay. May nagsabi na ang pag-ibig ay pinapatunayan sa gawa. Ngayong araw, pinablock niya ang card ng isang taong walang utang na loob para ibigay ang buong araw na ito sa akin. Salamat dahil pinili mo ako. Binasa ko ng paulit-ulit ang pangungusap na iyon bago ako tumingala sa bintana ng 7th floor kung saan mag-isang nakahiga ang anak ko pagkatapos ng operasyon. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ang pagtitiis ay para mapanatiling buo ang pamilya, na ang pananahimik ay proteksyon para sa anak ko, na kung magpaparaya ako ng kaunti, mananatiling buo ang tahanan namin. Pero sa sandaling iyon, isang napakahalagang bagay ang narealize ko. May mga bahay na hindi gumuguho dahil nagsalita ang babae, kundi matagal na itong gumuho. Nakatayo na lang ang babae sa gitna ng mga guho, niloloko ang sarili na isa pa rin itong tahanan. Huminga ako ng malalim, at tinawagan ko ulit si Mang Tomas. Mang Tomas, pakitago po lahat ng resibo at vouchers na may kinalaman sa party ngayon, huwag niyong ipaalam kay Carlos. Bumaba ang boses ni Mang Tomas. Anong binabalak niyo, senyorita? Tiningnan ko ang walang silbing bank card sa kamay ko, at marahan itong tiniklop sa loob ng aking palad. Gusto ko lang bawiin ang mga bagay na dapat ay sa anak ko. Pagkasabi nito, binaba ko ang tawag. Bumalik sa loob ng ospital. Parehas pa rin ang mga hakbang. Ngunit sa loob-loob ko,
Hindi na ako ang dating mahinang babae. At alam ko, mula sa sandaling iyon, hinding-hindi maiisip ni Carlos na ang asawang itinuturing niyang anino lang sa bahay. Ang babaeng akala niya'y marunong lang yumuko at humingi ng pera, ay siya palang may hawak ng huling susi na hihila sa kanya mula sa silyang inakala niyang uupuan niya habang buhay. Bumalik ako sa kwarto ng anak ko. Nang dumilim na sa labas, ang mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay nagbibigay ng maputlang dilaw na liwanag sa malamig na sahig, parang uri ng liwanag na kasama sa mga araw kung saan napipilitan ng isang tao na mabilisang tumanda sa gitna ng katahimikan. Nakahiga pa rin si Nico, putlang-putla ang mukha dahil hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng anestesya. Tuyo ang mga labi at ang payat na kamay ay marahang nakapatong sa gilid ng kumot. Ibinaba ko ang bag ko sa silyang nasa tabi ng kama. Marahang hinaplos ang buhok ng aking anak bago ako umupo sa tabi niya. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat paghinga ni Nico na parang nakatingin sa huling bahagi ng buhay ko na nagkakahalaga pang kapitan. Mama, nandito ka na? Dumilat si Nico, paos ang boses. Nandito si Mama, matulog ka lang. Sabi ng doktor mabilis daw ang pag-recover mo. Tumingin si Nico sa pinto. Pagod pa rin ang mga mata ngunit may nakatagong napakabata at inosenteng pag-asa. Hindi pa ba dumadating si Papa? Ang tanong na iyon ay bumagsak sa gitna ng maputing kwarto, magaan lang, pero tila may mahigpit na pumiga sa puso ko. Pinaghandaan ko na kung paano ko haharapin ng kalmado si Carlos, si Vanessa, at ang lahat ng maruruming resibo nila. Ngunit isang tanong lang ng anak ko ay sapat na para magbara ang lalamunan ko. Yumuko ako para ayusin ang kumot ni Nico, pilit na pinipigilang manginig ang boses ko. Busi pa si Papa sa opisina, nasabihan ko na siya. Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga para lumakas ka. Hindi na nagtanong pa si Nico, ngunit ang pananahimik niya ay mas masakit pa sa anumang panunumbat. Mula bata hanggang sa lumaki. Sanay na si Nico na umiwas tuwing nababanggit ang papa niya. Mga parent-teacher meetings na laging absent si Carlos, mga birthdays na nagpapadala lang siya ng sobre para matapos na. At sa hapagkainan kung saan pilit nagkukwento si Nico tungkol sa eskwela pero nakatingin lang ang ama niya sa cellphone at sisigaw, "Bilisan mo nang kumain, tigilan mo ang kadadaldal." Ang lahat ng ito ay naipon sa puso ng bata na parang maliliit na hiwa, hindi sapat para tuluyang pabagsakin ang isang tao pero sapat para lumaki ang isang bata na may pakiramdam na hindi siya karapat-dapat na mahalin ng buo. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at bumulong, "Nico, tandaan mo, anuman ang mangyari, laging nandito si Mama para sa'yo." Tiningnan ako ni Nico. Marahil dahil mabigat pa ang pakiramdam niya sa gamot, bahagya lang siyang tumango at muling nakatulog. Naupo ako roon ng matagal-tagal, hanggang sa naging nag-iisang tunog na lang sa kwarto ang heart monitor machine, saka ko lang inilabas ang cellphone ko. Maikli lang ang text ni Mang Tomas, pero sapat na para manlamig ang buong pagkatao ko. Senyorita Maya, itinago ko na po ang kopya ng resibo sa resort, payment requisition forms, at proof of transfer. Pero may mas seryosong nangyari. Kaninang umaga, inutusan ng CEO ang accounting na mag-prepare ng documents para mag-withdraw mula sa Employee Provident Fund. Ang nakalagay na dahilan, gagamitin daw pondo para sa isang malaking client conference. Ang halaga ay 800,000 pesos. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Pakiramdam ko, hindi na ito simpleng pangangaliwa lang. Hindi lang niloloko ni Carlos ang mag-ina niya. Hinihila na niya sa putik pati ang kumpanya ng papa ko. Kinukuha ang pera ng mga empleyado para tustusan ang peke at marangyang buhay ng ibang babae. Ang 800,000 pesos para kay Carlos ay marahil isang party lang, isang trip, o ilang alahas para paligayahin si Vanessa. Pero para sa maraming empleyado ng kumpanya, iyon ay 13th month pay, pang-tuition ng mga anak, pampa-ospital ng matatanda nilang magulang, at isang maliit na peace of mind pagkatapos ng isang taon ng paghihirap. Nag-reply ako kay Mang Tomas. Itago niyo po ang lahat ng ebidensya. Mula ngayon, huwag niyo na po akong tawaging senyorita. Tawagin niyo na lang akong Maya gaya ng dati. At pakiusap, mag-ingat kayo para hindi kayo mapahamak. Mabilis na sumagot si Mang Tomas. Kahit wala na si Don Alejandro, tatanawin ko pa rin ang utang na loob ko sa kanya habang buhay. Huwag po kayong mag-alala, pero mag-ingat din kayo. Hindi na tulad ng dati ang asawa niyo. Tiningnan ko ang mga salitang hindi na tulad ng dati at mapait na
Napangiti. Hindi. Matagal nang nagbago si Carlos. Pinilit ko lang kasing lokohin ang sarili ko na may natitira pa siyang kabutihan na natatabunan lang ng stress at trabaho. Ngayon, habang tumatama ang ilaw ng ospital sa maputlang mukha ng aking anak, naintindihan kong masyado nang lumayo ang lalaking iyon. Napakalayo na kung magtitiis pa ako ng isa pang hakbang, ang hihilahin niya pababa ay hindi lang ako, kundi pati si Nico, ang kumpanya ng papa ko, at ang mga taong naniwala sa pamilya namin sa paglipas ng panahon. Bandang 9:00 ng gabi, nag-vibrate ang phone ko. Lumabas sa screen ang mother-in-law. Si Senyora Elena, ang nanay ni Carlos, ang babaeng buong buhay na nag-ingat lang sa reputasyon ng anak niya. Ang taong humawak sa kamay ko noong araw ng kasal namin at sinabing kapag naging manugang ka ng pamilyang ito, dapat marunong kang magpasensya. Ang lalaki, lumalabas para gumawa ng malalaking bagay. Ang babae huwag dapat mabusisi sa maliliit na bagay. Bata pa ako noon, naniwalang ang pagtitiis ay isang magandang katangian na ito ang magpapanatiling tahimik sa tahanan. Hanggang sa naintindihan ko na ang pagpapasensya sa tamang lugar ay pangunawa. Pero ang pagpapasensya sa pang-aabuso ay parang paglalatag ng sarili mong katawan para tapakan ng iba. Sinagot ko ang tawag. Hindi pa ako nakakapagsalita nang umalingaw-ngaw ang matalim at inis na boses ni Senyora Elena. Maya, nabalitaan ko kay Carlos na nagwawala ka na naman daw dahil sa pera. Na-confine ang bata, ikaw ang ina, dapat ikaw na ang gumawa ng paraan, bakit kailangan mo pang dumepende nang dumepende sa asawa mo? Ang mga lalaki may trabaho, may mga koneksyong inaalagaan, hindi sila pwedeng laging tumatakbo para sa mga ganyang issue sa ospital. Pumikit ako at sinubukan kong huminga ng malalim at pantay. Ma, kaka-emergency operation lang po ni Nico. Muntik na pong mapahamak ang buhay ng apo ninyo. Tumahimik si Senyora Elena ng eksaktong 1 segundo bago niya binabaan ang boses niya na parang may ginagawa siyang malaking pabor sa akin. Ang pagkakasakit ng bata, normal na nangyayari yan. Huwag mo yang gawing rason para i-pressure ang asawa mo. Maging totoo tayo, mula nang maging manugang kita. Wala ka namang naiambag sa karir ni Carlos kundi ang pagiging anak ni Don Alejandro. Ngayon, si Carlos ang nagbubuhat sa kumpanya. Pera niya ang pinagkakagastusan mo, kaya dapat marunong kang lumugar. Dinilat ko ang mga mata ko at pinagmasdan si Nico na mahimbing na natutulog, bahagyang nakakuyom ang kamay dahil sa sakit. Marahil noon, tatahimik lang ako at hihingi ng tawad para lang matapos na. Pero ngayon, sa tabi ng hospital bed ng anak ko, hindi na ako tinatakot ng bawat salita ni Senyora Elena. Mas ipinakita lang nito ang ugat na nagpalago sa kakapalan ng mukha ni Carlos sa loob ng maraming taon. Ma, dahan-dahan kong sinabi, ang pera natin sa bahay, hindi lang si Carlos ang kumikita noon. Ang kumpanyang pinapatakbo niya ngayon ay ang kumpanyang ipinamana ng papa ko. Ang bahay kung saan kayo madalas bumisita ay nabili rin mula sa yaman ng pamilya ko. At si Nico, hindi siya isang maliit na issue lang. Tahimik sa kabilang linya. Siguro hindi inasahan ni Senyora Elena na sasagutin ko siya ng ganoon. Tapos, tumawa siya ng pagak. Isang tuyong tawa ng isang taong sanay na laging nasa itaas. Aba, natututo ka na palang maging bastos. Sasabihin ko kay Carlos na turuan ka ng leksyon. Ang babaeng hindi alam ang lugar niya, sa huli mawawalan ng lahat. Mahina akong sumagot. Gusto ko ring makita kung sino ang tunay na mawawalan ng lahat. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nanginig sa takot pagkatapos kong sagutin ang biyenan ko. Bagkus, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan, parang isang lumang pinto na tuluyan ng isinara. At sa likod nito, ang babaeng sobrang nagtiis hanggang sa mapudpod ang kaluluwa ay sa wakas handa ng lumabas. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa tabi ni Nico. Ang isang kamay ko ay nakapatong sa dulo ng kama habang ang kabilang kamay ko ay nagbabrowse sa mga litratong nakapublic sa account ni Vanessa. Wala siyang itinatago. Pulang damit, fresh flowers, 3-tier cake, mamahaling alak, isang marangyang event hall na nakaharap sa lawa, at mga pahiwatig na nakahanap daw siya ng tamang tao kahit may asawa na ito. Sa comment section, inaasar pa siya ng mga kaibigan niya. Kailan ka magiging official senyora? Ang galante naman ni Sir? Panigurado galit na yung original. Sumagot si Vanessa ng isang laughing emoji at sinabing, ang babaeng hindi kayang alagaan ang asawa niya, dapat tanggapin na lang ang kapalaran niya. Sinisave ko lahat,
Bawat picture, bawat comment, bawat timestamp. Hindi ko ito ginagawa para mag-iskandalo o manabunot. Tapos na ako sa edad kung saan kailangan kong makipag-away sa ibang babae para ipaglaban ang isang lalaking walang kwenta. Ang kailangan ko ay ebidensya, ang paper trail ng pera, at ang katotohanan na napakalinaw upang kahit gumamit si Carlos ng pera, koneksyon o pananakot, hindi niya na mababago ang sitwasyon. Pasado madaling araw, nag-send ng panibagong file si Mang Tomas. Sa loob nito ay nakalista ang mga kahina-hinalang gastusin sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Bayad sa isang high-end condo sa Rockwell, resibo ng mga alahas mula sa isang boutique sa BGC, down payment ng isang luxury car na nakapangalan kay Vanessa, pero ang company account ang ginamit pambayad. Sa kabuuan, umaabot sa higit 4.5 milyong piso. Tiningnan ko ang numerong iyon. Hindi na masakit sa puso ko. Manhid at nanlalamig na lang ako. Ang 4.5 milyong pisong iyon, sana nakatulong kay Nico para makatapos sa magandang unibersidad, pamigay ng sweldo on time sa mga empleyado, o nag-ahon sa kumpanya sa mga mahihirap na buwan. Ngunit ibinuhos iyon ni Carlos sa isang maruming relasyon habang patuloy siyang umaastang matagumpay na lalaki, haligi ng tahanan, at taong may kapangyarihang pilitin ang asawang Yumuko. Kinabukasan ng umaga, nang pumasok ang doktor para i-check ang sugat ni Nico, nakatayo ako sa tabi at nakikinig sa bawat paalala. Sinulat ang tamang oras ng pag-inom ng gamot, ang diet niya, at ang schedule ng check-up. Tiningnan ako ni Nico ng mahina at biglang bumulong, "Mama, pagod ka na ba?" Ngumiti ako, yumuko, at hinalikan siya sa noo. "Hindi pagod si Mama, basta gumaling ka lang, gagawin ko ang lahat." Tiningnan ako ni Nico nang mas matagal bago siya bumulong, "Mama, wag ka na pong umiyak ng mag-isa." Natigilan ako. Kaya pala alam ng batang ito ang lahat. Alam niya ang mga gabing nakatayo ako sa kusina, nakaharap sa pader at nagpupunas ng luha. Alam niya ang mga pagkakataong sinisigawan ako ni Carlos sa harap niya. Alam din niyang ang pananahimik ko ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtatangkang panatilihin ang tahanan namin para sa kanya. Hinigpitan ko ng kaunti ang hawak ko kay Nico. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nag-init ang mga mata ko, pero pinigilan kong tumulo ang luha. Oo, mula ngayon, hindi na iiyak si Mama ng mag-isa. Eksaktong oras na iyon, nagring ang cellphone ko. Si Carlos. Pagkalipas ng mahigit 1 araw na pagkawala, sa wakas ay tumawag ang asawa't amang ito. Tinitigan ko ang screen ng matagal bago ko sinagot. Malamig ang boses ni Carlos, para siyang naguutos sa isang kasambahay, imbes na nagtatanong sa asawang nasa ospital. "Kumusta? Kumalma ka na ba? Sapat na siguro ang 1 araw na nakablock ang card mo para maalala mo kung sino talaga ang nagpapakain sa bahay na yan, di ba?" Tiningnan ko si Nico. Nakatalikod na ito, nagkukunwaring tulog para hindi marinig ang boses ng ama. Sumikip ang dibdib ko pero ang pagiging kalmado ng boses ko sa pagsagot ay nakakagulat pati na rin sa sarili ko. "Tumawag ka lang ba para sabihin yan?" Ngumisi si Carlos. Tinatanong ko kung natuto na ang asawa ko sa pagkakamali niya. Kung oo, umuwi ka ngayong gabi, magluto ka ng maayos at maglinis. Huwag mong gawing excuse ang ospital para takasan ang mga gawaing bahay. Si Nico, inaalagaan naman ng mga doktor yan, kaya huwag kang masyadong mag-inarte. Tumahimik ako ng ilang segundo bago sumagot ng mahina. "Sige, uuwi ako mamayang gabi." Binaba ni Carlos ang telepono ng may kasiyahan, siguradong akala niya sumuko na ako. Ngunit hindi niya alam. Uuwi ako ngayong gabi, hindi para magluto para sa kanya. Uuwi ako para buksan ang lumang vault ng papa ko, kung saan nakatago ang mga dokumentong hindi niya kailanman inasahan. Nang gabing iyon, umalis ako ng ospital nang malalim na ang tulog ni Nico matapos uminom ng painkiller. Bago ako umalis, paulit-ulit kong sinabihan ang nurse na kung magising po siya at hanapin ako, sabihin niyo umuwi lang po ako para kumuha ng damit at babalik din agad. Pero ang totoo, alam na alam ko sa sarili ko na ang pag-uwi kong ito ay hindi lang basta pagkuha ng damit. Hindi rin para magluto gaya ng iniutos ni Carlos sa telepono. At lalong hindi para yumuko at humingi ng tawad gaya ng inaakala niya. Uuwi ako para buksan ang huling pinto na sa loob ng maraming taon ay kahit ako ay hindi nangahas na buksan. Dahil sa sandaling buksan ko ito, ang pamilyang pilit kong iningatan sa pamamagitan ng pananahimik, ng mga luha, ng laging malamig na hapunan,
at ng pag-iisip na para sa anak ko ay mawawalan na ng daan pabalik. Bumibiyahe ang taxi sa mga maliwanag na kalye. Puno pa rin ng tao ang Maynila tulad ng karaniwang gabi. Ang mga tao ay kumakain, nag-shopping, at nagtatawanan. Habang ako, nakaupo sa backseat, parehong kamay na nakapatong sa handbag ko, kung saan nakatago ang cellphone ko na puno ng pictures ng mga post ni Vanessa, mga resibo sa event hall, ang listahan ng mga gastusin na pinadala ni Mang Tomas, at ang walang awang mga text message ni Carlos. Inisip ko noon na ang pinakamasakit na ebidensya ng wasak na pagsasama ay mga texts ng kabit, kakaibang pabango sa damit ng asawa, o pangalan ng ibang babaeng nababanggit habang nananaginip siya. Pero hindi. Ang pinakamasakit pala ay kapag ang lalaking iyon ay buhay na buhay, kayang-kayang gumastos ng malaki, kayang-kayang mag-organisa ng party at sabihin ang mga matatamis na salita sa kabit niya, pero hindi man lang magawang dalawin ang sariling anak na kagagaling lang sa operasyon. Pagdating ko sa bahay, nakatayo ako sa harap ng bakal na gate ng matagal. Ang tatlong palapag na bahay sa tahimik na subdivision na ito ay mukhang kumpleto kung titingnan mula sa labas. May maliit na hardin, may halamang itinanim ang papa ko nang una akong tumira rito, may bato at mesa na pinagmamalaki pa ni Carlos sa mga bisita na binili raw niya para sa amin na pwedeng magkape. Pero ako lang ang nakakaalam na sa loob ng bahay na iyon, matagal nang nawala ang init ng isang tahanan. Lahat ng kainan, kami lang ni Nico. Ang pwesto sa dulo ng mesa na para kay Carlos ay laging bakante. O kung may nakaupo man doon, ang mata niya ay nakadikit sa cellphone at bubuka lang ang bibig para magreklamo na matabang ang sabaw, sitahin ang anak namin dahil sa mababang grades, o sabihan ako na huwag gumastos na parang wala akong utang na loob. Binuksan ko ang pinto. Madilim sa loob. Wala pa si Carlos. Siguro nandoon pa rin siya kay Vanessa. O kaya'y nagmamaneho pa uwi dala ang kayabangan ng isang lalaking nag-aakalang sa pamamagitan lang ng pag-block ng card, pagputol sa pera, at pananakot gamit ang nanay niya, ay uuwi at susunod ang asawa niya. Binuksan ko ang ilaw sa sala. Ang puting ilaw na bumalot sa paligid ay malinaw na nagpakita kung gaano kalamig ang bahay. Sa ibabaw ng mesa, nandun pa rin ang baso ng alak na hindi naubos ni Carlos noong isang araw. Sa tabi nito ay ang jacket na basta na lang niya itinapon, at sa bulsa ay may nakalawit na kulay rosas na papel. Hinugot ko ito. Isa itong resibo mula sa isang jewelry store sa BGC. Ang halaga, 200,000 pesos na may nakasulat sa ibaba, custom-made bracelet. Tiningnan ko ang resibo at mahinang napatawa. 200,000 para sa pulso ni Vanessa, pero para sa pampa-ospital ni Nico, hinayaan mo akong nakatayo't hiyang-hiya sa harap ng cashier dahil sa nakablock na card. Kinuha ko ang litrato ng resibo, ibinalik sa tamang pwesto ang mga gamit, at dumiretso sa kwarto ng panalanginan sa dulo ng pasilyo. Iyon ang pinakatahimik na bahagi ng bahay at ang tanging lugar na bihira pasukin ni Carlos. Sabi niya kasing nasusuka siya sa amoy ng insenso. Para sa kanya, ang altar ng pamilya ng asawa ay nagpapaalala lang na tumitira siya sa bahay ng naging biyenan niya. Lumuhod ako sa harap ng litrato ni Papa. Ang mga mata ni Don Alejandro sa litrato ay nananatiling seryoso ngunit mabait. Ang mga matang iyon ang dahilan kung bakit nirerespeto at minamahal siya ng mga empleyado ng kumpanya noon. Pero para sa akin, iyon ay ang tingin ng isang ama na buong buhay hindi naging malambing, ngunit laging tahimik na inihahanda ang kaligtasan ng anak niyang babae. Pa, bulong ko. Nakabara sa lalamunan ko. Patawad. Pinabayaan kong tapakan ng iba ang lahat ng pinaghirapan mo ng napakatagal. Kinapa ko ang maliit at nakatagong espasyo sa ilalim ng kahoy na altar. May isang lihim na drawer na ginawa mismo ni Papa noong nabubuhay pa siya. Bago ako ikasal kay Carlos, ipinatawag ako ni Papa sa opisina niya, inilagay ang isang makapal na brown envelope sa kamay ko at sinabing, "Maya, hindi ko hinihiling na magamit mo ito, pero hindi natin alam ang takbo ng buhay. Maaaring mahal ka ng asawa mo ngayon, pero bukas, kapag inilagay na ang pera at kapangyarihan sa harap niya, pwedeng magbago ang puso ng tao. Tandaan mo, magandang magmahal sa asawa, pero huwag na huwag mong ibibigay ang buong buhay at kaligtasan mo sa kamay ni numan." Noon, natawa pa ako, at sinisi si Papa na masyadong masama ang iniisip niya kay Carlos. Naniwala ako sa lalaking yumuko sa harap ng papa ko at nangakong aalagaan ako habang buhay. Naniwala ako na ang kahirapan sa umpisa ay magtuturo sa mag-asawa na mas pahalagahan ang isa't isa.
Naniwala ako na ang kabutihang loob ang bagay na magpapanatili sa isang tao na hindi magbago. Ngunit lumalabas na hindi si Carlos ang pinaka-inosente, kundi ako. Binuksan ko ang secret drawer at kinuha ang kupasing sobre. Ang lumang pandikit ay dahan-dahang natanggal sa daliri ko. Sa loob nito ay mga dokumentong maingat na binalot ng moisture-proof bag. Inilatag ko ang mga iyon sa sahig. Binabasa ang bawat pahina sa ilalim ng dilaw na ilaw. Sa simula, dahan-dahan ang pagbabasa ko, hanggang sa mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay ang pribadong kasunduan sa shares bilang pamana ni Papa, isang conditional power of attorney at isang kontratang pinirmahan mismo ni Carlos bago siya umupo bilang CEO. Malinaw na nakasaad doon na ang majority shares ay nananatiling sa akin. Si Carlos ay isang kinatawan lamang para magpatakbo habang voluntaryo akong hindi nakikialam sa management. Kung lalabag si Carlos sa business ethics, gagamitin ang pondo ng kumpanya sa maling layunin na makakasira sa mga shareholders o sa pamilya ng founder, ang kapangyarihan niya ay maaaring bawiin agad sa sandaling i-activate ko, kasama ang lumang board of directors, ang proteksyon na iyon. Huminto ng matagal ang mga daliri ko sa pagbabasa doon. Sa nakalipas na 10 taon, lagi niyang ipinagmamalaki na kanya ang kumpanya, kanya ang pera, kanya ang pangalan, at ako ay asawa lang na nakikisalo sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam, o pilit niyang kinalimutan, na ang inuupuan niya ay hindi kailanman naging kanya. Mas malayo ang nakita ni Papa kaysa sa akin. Naniwala siya kay Carlos, pero hindi naging bulag. Nagbigay siya ng pagkakataon, pero nagtira rin siya ng lubid upang kung sakaling itulak sa bangin ang anak niya, may magagamit ito upang hatakin ang sarili pa itaas. Maingat kong kinuhanan ng picture ang bawat pahina at tinawagan si Mang Tomas. Baka gising pa siya dahil 2 ring pa lang ay sinagot na niya. Maya, anong problema? Hija. Napakatagal na mula nang tawagin ako ni Mang Tomas na Hija. Iyon ang dating tawag niya sa akin noong buhay pa ang papa ko, nang tumatakbo-takbo pa ako sa opisina para magdala ng kape para kay Papa at bumati kay Mang Tomas na may malaking ngiti. Sa isang salitang iyon lang, lumambot ang puso ko. Mang Tomas, nahanap ko na po ang mga papeles na iniwan ni Papa. Nandoon po ang probisyon na pwedeng suspindihin ang kapangyarihan ni Carlos bilang CEO kung gagamitin niya ang pondo ng kumpanya sa maling paraan. May alam po ba kayo rito? Tumahimik ang kabilang linya. Saka ko narinig na bumuntong hininga si Mang Tomas. Parang isang mabigat na sikreto sa maraming taon ang sa wakas ay nabuksan din. Oo. Ibinilin iyan ni Don Alejandro sa akin. Kung darating ang araw na siya mismo ang tatawag at magtatanong tungkol diyan, ibig sabihin handa na siya. Huwag mong pangunahan, sabi niya, kasi ayaw ni Don Alejandro na masira ang pamilya mo dahil sa pansamantalang galit. Pero dahil nakarating na si Carlos sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko kahit ang papa mo ay hindi gugustuhing magtiis ka pa. Napaluha ako habang nakatingin sa litrato ni Papa. Pwede niyo po ba akong tulungang kontakin ang mga lumang miyembro ng Board of Directors? Pwede. Pero dapat ihanda mo ang sarili mo. Kapag nabuksan ang isyong ito, hindi uupo lang si Carlos ng tahimik. Sisisihin ka niya, ako, at pati ang papa mo kung kinakailangan. Sagot ko ng mahina. Hindi na po ako takot na sisihin niya. Mas takot akong paglipas ng isang araw, mas marami pang mawawala kay Nico at sa kumpanya. Kasabay ng huling salita ko ay ang tunog ng padabog na pagpreno ng sasakyan sa labas. Pinatay ko ang tawag. Inayos ang mga papeles at itinago ang sobre sa bag ko. Padabog na bumukas ang pinto at umalingaw-ngaw ang boses ni Carlos sa sala. Inis na inis at amoy alak. Maya, umuwi ka na pala. Lumabas ka dyan. Gutom na ako. Tumayo ako at nagbigay ng huling sulyap sa litrato ni Papa bago lumabas. Nakaupo si Carlos sa sofa. Lukot ang damit at suot pa rin ang relong ni regalo ko. Sa kwelyo niya ay nandoon pa rin ang amoy ng pabango ng kabit niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sumimangot. Nasaan ang pagkain? Nakatayo ako ilang hakbang mula sa kanya. Kalmado ang pakiramdam. Hindi ako nagluto. Napatigil si Carlos at pagak na tumawa. Bale wala na pala talaga sa'yo ang mga sinasabi ko, no? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi. Ngayon ko pa nga lang binibigyan ng totoong halaga ang bawat salita mo. Unti-unting nawala ang ngiti ni Carlos. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang konting kaba sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang hawak ko sa bag ko, at mas lalong hindi niya alam na mula sa gabing ito,
Ang laro na inaakala niyang hawak niya ay nagpalit na ng magbibigay ng batas. Tinitigan ako ni Carlos. Ang mata niyang namumula dahil sa alak ay mas nagdilim sa galit. Marahil, sa buong buhay niyang pagiging asawa ko, hindi niya inisip na darating ang araw na ang babaeng yumuyuko lang at naghahanda ng pagkain. Tahimik na naglalaban ng mga damit niya. Tinatanggap ang panlalait niya kahit sa harap ng anak namin ay makakatayong tuwid sa gitna ng sala at sasagutin siya ng ganito kakalmado. Sa utak ni Carlos, dalawa lang ang emosyon ko. Ang tahimik na magtiis o ang umiyak at magmakaawa. Hindi siya sanay sa isang maya na tuwid ang likod, diretsyong nakatingin sa mata, hindi nanginginig ang kamay, at buo ang boses. At ang mismong pagiging kalmado kong iyon ang nagpainis sa kanya kaysa sa anumang away. Ano ka mo? Galit na sabi ni Carlos habang hinahampas ang mesa. Nagpagewang sa baso ng alak. Tiningnan ko ang baso at tumingin ng diretso sa kanya. Sabi ko, binibigyan ko na ng totoong halaga ang mga salita mo. Ibig sabihin, huwag mong isiping porket sumisigaw ka, ay matatakot na ako sa'yo. Tumawa ng sarkastiko si Carlos. Ilang araw ka lang sa ospital, feeling mo ang importante mo na. Isang araw ko lang blinok ang card mo, nagkukumahog ka na ah. Kung wala ako, paano mo babayaran ang ospital ni Nico? Kung wala ako, paano ka mabubuhay sa bahay na to? Nang marinig kong binanggit niya si Nico ng napakagaan, sumakit pa rin ang dibdib ko pero hindi na ako nahihila pababa ng sakit na iyon. Para itong isang baga na habang mas tinatapakan ay mas nagliliyab. Natatandaan mo pa palang anak mo si Nico? Sumimangot si Carlos. Huwag mong idamay ang bata para leksyonan ako. Hindi kita nilileksyonan. Tinatanong ko lang. Noong inooperahan si Nico, nasaan ka? Natigilan si Carlos ng ilang sandali at saka muling nagkunwaring mayabang. Sabi ko nga sa'yo may mahalagang gagawin ako. Ang lalaking may malalaking business na inaasikaso ay hindi pwedeng laging tumatakbo para sa mga issue sa bahay. Ang birthday party sa isang luxury resort sa Tagaytay, malaking business ba yon? Bumagsak ang katahimikan sa kwarto. Nanlaki ang mata ni Carlos. Tila ba may nagbukas ng kurtinang, inakala niyang nakasara ng mabuti. Pero dahil sanay na sanay siyang magsinungaling at mangmata ng iba, pagkaraan ng ilang segundo ay ngumisi na naman siya. Pinapasundan mo ba ako? Hindi ko kailangang magpasunod. May mga taong kusang pinopost yung sarili nila sa internet. Biglang tumayo si Carlos. Empleyado ko lang si Vanessa. Ang gabing iyon ay client meeting na isinabay sa birthday niya. Huwag kang gumawa ng maruruming kwento dyan. Tiningnan ko ang lalaki sa harapan ko, ang lalaking minsan kong nakahawak kamay sa harap ng altar. Na minsan tumawag kay Papa na may halong respeto, na minsan ay niyakap si Nico noong sanggol pa lang ito at nangakong gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Nakakatakot ang panahon. Hindi lang nito pinapatanda ang tao. Tinatanggal din nito ang balat ng pagiging disenteng tao hanggang sa lumabas ang buong katotohanan na puno ng kasakiman. Gumastos ka ng halos 400,000 pesos ng kumpanya para umupa ng hall para kay Vanessa. Bumili ka ng bracelet na 200,000 pesos para sa kanya. Ipinablock mo ang card ko eksakto nung na-emergency si Nico. Binabalak mo pang mag-withdraw ng 800,000 pesos mula sa Employee Provident Fund para pagtakpan yung ginastos mo. Carlos, akala mo ba talaga wala akong alam? Sa pagkakataong ito, hindi na tumawa si Carlos. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya mula sa gulat patungo sa matinding galit hanggang sa naghihinalang malamig na tingin. Lumapit siya, nagbabanta ang boses. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ako umatras. Mahalaga ba yon? Si Tomas no? Gigil na tanong ni Carlos. Tinraidor ako ng matandang yon. Walang tinatraidor si Mang Tomas. Ayaw lang niyang gawin mong personal na pitaka para sa kabit mo ang kumpanya ng papa ko. Winasiwas ni Carlos ang kamay niya. Itinabig ang baso pabagsak sa sahig. Ang pagbasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa paligid, habang kumalat ang natirang alak sa tiles na parang dumi na hindi na pwedeng linisin. Dati, tuwing may mababasag na ganyan, natatakot na ako agad. Nagmamadaling dadamputin iyon. Nag-aalalang baka may makarinig na kapitbahay. O na malaman ng biyenan ko at sabihan akong hindi ko marunong mag-alaga ng asawa. Pero ngayon, nakatayo lang ako. Kumpanya ng papa mo? Sarkastikong tumawa si Carlos. Patay na siya, Maya! Ang nagpapatakbo ng kumpanyang, to sa nakalipas na 10 taon ay ako. Sa aking nakikinig ang mga empleyado. Nirerespeto ako ng mga partners natin. Ako ang kausap ng bangko.
Akala mo ba maliligtas ka ng ilang lumang papeles ng papa mo? Matagal ko siyang tinitigan. Kaya pala alam ni Carlos ang tungkol sa mga papeles. Inisip lang niyang dahil sa paglipas ng panahon at sa pananahimik ko, naging wala na itong silbi. Naniwala siyang ang isang babaeng in-isolate sa sariling bahay, pinutulan ng pera, tinatapakan ng biyenan, at binabaliwala ng asawa ay hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na ibalik ang naiwan ng kanyang ama. Tama ka, mahinahon kong sagot. Ang ilang lumang papeles ay hindi kayang magligtas ng kahit na sino mag-isa. Pero kung idadagdag ang mga resibo, ledgers, bank transfers, social media posts ni Vanessa, testimonya ng accounting, at ang clause ng pagbawi ng pamamahala, doon mag-iiba ang kwento. Naging madilim ang tingin ni Carlos. Subukan mo lang. Kalmado akong sumagot. Susubukan ko talaga. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, lumapit si Carlos. Ang amoy alak at pambabaing pabango mula sa damit niya ay nakakasuka. Maya, makinig ka ng mabuti. Kung gusto mong mag-aral ng matiwasay si Nico, wag mo akong subukan. Kaya kong ipatanggal sa'yo kahit isang kusing. Kaya kong kunin ang custody ng anak mo. Kaya kong palabasin sa lahat na baliw ka, selosa, at sinisira mo ang kumpanya para mangamkam ng yaman. Habang pinapakinggan ko ang mga pananakot na iyon, kumirot ang puso ko para kay Nico. Pero dahil din kay Nico, kaya hindi ako pwedeng maging mahina. Inilabas ko ang cellphone ko, binuksan ang voice recording ng usapan namin, at itinapat ang screen sa mukha ni Carlos. Ang mismong pagbabanta niya kanina ay malinaw na narinig sa sala. Nanigas si Carlos. Simula nung pumasok ka, nirecord ko lahat, sabi ko. Hindi para maghiganti dala ng emosyon, kundi para protektahan ang sarili ko at ang anak natin. Tiningnan ako ni Carlos na parang tinitingnan ng isang estranghero. Nag-iba ka na. Hindi, sagot ko. Ibinalik ko lang kung sino ako bago mo ako tinakot ng ganito. Eksaktong oras na iyon, tumunog ang phone ni Carlos. Lumabas ang pangalan ni Vanessa. Tiningnan niya ako bago pumunta sa balkonahe para sagutin ang tawag. Kahit ibinaba niya ang boses niya, narinig ko pa rin ang ilang putol-putol na salita. Umiiyak si Vanessa. Sinasabing may naghahanap ng resibo ng party sa opisina, hindi raw pumayag pumirma ang accounting para sa reimbursement at takot siya na baka malaman ng lahat. Inis na inutusuan ni Carlos si Vanessa na manahimik, na hayaan lang sa kanya ang problema. Tapos ay bumalik siya sa loob, nakatingin sa akin ng may matinding galit. Naintindihan ko na. Nagsimula na ang lahat. Hindi lang basta itinago ni Mang Tomas ang mga ebidensya, palihim din niyang inalert ang mga may natitira pang konsensya sa opisina. At si Carlos, sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize niyang ang kapangyarihan niya ay hindi kasing tatag ng inakala niya. Binabalaan kita sa huling pagkakataon, sabi ni Carlos. Nag-iba na ang boses niya. Tigilan mo to ngayon din. Ituturing ko na lang na nawalan ka lang ng kontrol sa emosyon mo ngayong gabi. Pero kung itutuloy mo, wag mo akong sisihin kung maging masama ako. Kinuha ko ang bag ko. Hindi mo kailangang isipin ng kahit ano. Nawalan na ako ng kontrol sa sarili ko sa loob ng 10 taon. Ngayong gabi ang unang pagkakataon na naging gising ang utak ko. Linagpasan ko siya at naglakad palabas ng pinto. Tinawag niya ako mula sa likod. Saan ka pupunta? Huminto ako saglit at hindi lumingon. Babalik sa ospital, sa anak ko. Habang sa bahay na to, tiningnan ko ang pintuan sa harap ko. Pakiramdam ko bigla akong gumaan ng sobra. Ang bahay ay hindi lang lugar kung saan may matataas na pader at mamahaling gamit. Ang bahay ay kung saan gigising ang anak ko at hindi na niya kailangang tanungin kung pupunta ba ang papa niya o hindi. Umalis ako sa bahay na iyon sa gitna ng malakas na paghampas ni Carlos sa mesa. Sa labas ng hardin, umihip ang hangin sa puno na tinanim pa ng tatay ko. Naglakad ako palabas ng gate at tumawag ng taxi pabalik ng ospital. Sa loob ng bag ko ay ang mga papeles na iniwan ni Papa. Sa cellphone ko ay ang unang ebidensya na siguradong hindi magpapatulog kay Carlos. Pero alam ko rin, hindi agad susuko ang lalaking iyon. At ang pinakanakakatakot na susunod na hakbang ay baka hindi magmula kay Carlos kundi sa kanyang ina, na laging itinuturing na ang reputasyon ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Pagbalik ko sa ospital, malapit ng maghating gabi. Maliwanag pa rin ang emergency section, pero napakatahimik ng pasilyo sa 7th floor.
Rinig na rinig ko ang bawat hakbang ko, parang bawat tunog ay pinapaalala sa akin na simula noong lisanin ko ang bahay na iyon, wala na akong balikan bilang dating ako. Huminto ako saglit sa harap ng pinto ng kwarto ni Nico. Inayos ko ang paghinga at pinunasan ko ang mga marka ng pagod sa mukha dahil ayaw kong makita ng anak ko ang nanay niyang kagagaling lang sa pakikipag-away. At mas lalong ayaw kong maramdaman niya ang tahimik na bagyong padating sa aming mag-ina. Natutulog pa rin si Nico, nakaharap sa bintana, nakapikit ang mga mata, at ang mga kamay na may nakatusok pang ivy line ay tahimik na nakapatong sa unan. Naupo ako sa silyang katabi ng kama niya at banayad na hinaplos ang mainit-init pa niyang kamay. Biglang lumambot ang puso ko at tila muling sumakit. Ilang oras pa lang ang nakalipas, nakaharap ko si Carlos, hinarap ang amoy ng alak, ang pananakot, at ang peking kapangyarihan sa mga mata niya. Pero ngayon, sa harap ng payat kong anak, lahat ng tigas ko ay naging tahimik na pagkaawa. Hindi ako takot na mawala si Carlos. Hindi ako takot na mawala ang malamig na bahay. Hindi ako takot sa mga isusumbat sa akin ng biyanan ko. Ang tangi kong kinakatakutan ay baka masaktan na naman si Nico dahil sa kalupitan ng mga matatanda. Marahil naramdaman niya ang kamay ko, kaya gumalaw si Nico at dumilat. Mama, nandito ka na? Oo, nandito na si Mama. Masakit pa ba? Umiling si Nico ng mahina. Medyo na lang po. Nagkita po ba kayo ni Papa? Natigilan ako. Minsan, mas matalas pa ang pakiramdam ng bata kaysa sa iniisip nating mga matatanda. Hindi na nagtanong si Nico kung pupunta pa ba ang papa niya. Marahil, naintindihan na niya ang sagot. Ang tinanong lang niya ay kung nagkita kami na tila may natitira pang maliit na pag-asa na ang kanyang ama ay kahit papaano ay nag-alala din sa kanya. Hinaplos ko ang buhok niya. Nagkausap na kami ni Papa mo. Tiningnan ako nang matagal ni Nico. Galit ba si Papa kay Mama? Ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa tunog ng basag na baso ni Carlos kanina. Hindi ko alam kung gaano katagal nang nakikita ni Nico ang mga takot tuwing magkaaway kaming mag-asawa. Kailan pa nakasanayan ng anak ko na isipin na ang lahat ng problema sa bahay ay nagsisimula kapag galit si Papa kay Mama. Pagkatapos ay tatahimik si Mama at magiging parang patay na lawa ang hapunan namin. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pinilit kong bagalan ang bawat salita ko para pumasok iyon sa puso ni Nico. Ano man ang mangyari sa pagitan ni Mama at Papa, walang kasalanan si Nico. Ang kailangan mo lang gawin ay magpagaling at ako na ang bahala sa lahat. Lumingon sa ibang direksyon si Nico. Napakahina ng boses niya, kaya kinailangan ko pang yumuko ng maigi para marinig ko siya. Mama, huwag ka na pong magtiis ng dahil sa akin. Natahimik ako. Sa labas ng bintana, nanlalabo ang mga ilaw ng syudad sa pamamagitan ng salamin. Akala ko napakagaling kong magtago. Itago ang pighati sa tunog ng paghiwa sa kusina. Itago ang mga luha sa loob ng banyo. Itago ang kahihiyan sa tuwing ibabato ni Carlos ang pera sa mesa at sasabihing wala akong silbi kundi dumepende sa kanya. Pero nakita lahat iyon ni Nico. Sa pamamagitan ng mata ng isang bata na laging nagkukunwaring walang nakikita para hindi masaktan ang kanyang ina. Patawad, anak, bulong ko. Umiling si Nico. Ayaw ko pong mag-sorry kayo. Gusto ko lang maging masaya na si Mama. Isang maliit at magaan na salita. Ngunit naging sapat iyon para mawala ang huling natitirang alinlangan sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Ngumiti ako kahit namumula ang mga mata ko. Pangako, madaling araw, habang tulog pa si Nico, lumabas ako sa pasilyo at tinawagan si Mang Tomas. Mabigat at pagod ang boses niya sa kabilang linya. Siguro, nagpuyat din siya tulad ko. Maya, nakontak ko na sina Tito Ray at Atty. Carmen. Silang dalawa ang dating miyembro ng Board of Directors noong panahon pa ng papa mo. May hawak pa rin silang shares at matagal na nilang hindi gusto ang pamamalakad ni Carlos. Pwede silang makipagkita sa'yo mamayang umaga, pero kailangan mong maging sigurado kung itutuloy mo hanggang dulo. Tumingin ako kay Nico sa pamamagitan ng salamin. Sigurado po ako. Tahimik muna si Mang Tomas bago magsalita. Isa pa palang balita. Pagkatapos tumawag ni Vanessa kay Carlos, pinilit ni Carlos ang head ng accounting na i-cancel at burahin ang ilang lumang records at ilagay sa maintenance mode ang internal server. Natatakot ako na baka burahin niya lahat ng ebidensya. Hinigpitan ko ang paghawak sa cellphone. May nakuha ba kayong backup? Nakapag-save ako ng ilang parte. Pero hindi sapat ang lahat. Kung gusto mong ma-preserve lahat ng data, kailangan ng legal letter bukas ng umaga
para piliting isilang mga files galing mismo sa majority shareholder na walang iba kundi ikaw. Nang marinig ko ang mga salitang walang iba kundi ikaw, bumigat ang loob ko. Sa napakaraming taon, hinayaan kong si Carlos ang magsalita para sa akin, pumirma para sa akin, at magdesisyon para sa akin, hanggang sa nakalimutan kong hindi ako basta-basta outsider. Ako ang anak ng papa ko, ang legal na tagapagmana, ang ina ni Nico, at higit sa lahat, isang tao na may karapatang tumayo kapag tinatapakan na. Pakiayos po yung mga papeles, sabi ko. Pupunta ako bukas ng umaga. Pero bago ko pa maibaba ang tawag, nag-ring ang phone ko mula sa ospital. Sumagot ako, kabog ng kabog ang puso ko. Nagmamadali ang boses ng nurse. Ma'am Maya, andito po ngayon si Sir Carlos sa room ni Nico. Siya daw po ang tatay at gusto niyang ilipat agad sa ibang ospital yung pasyente. Nanigas ako. Hindi nagpakita si Carlos noong inooperahan ang bata. Pero nagpunta ngayon eksakto kung kailan kailangan niya si Nico bilang hostage para pilitin akong umuwi. Parang nanlamig ang buong katawan ko nang marinig iyon mula sa nurse. Hindi dahil natatakot ako kay Carlos, kundi dahil na-realize ko na kaya niyang gumamit ng ganitong napakababang taktika. Hindi niya hinarap ang mga ebidensya. Hindi siya nagpaliwanag sa board, hindi siya pumunta sa opisina para harapin ang kapalpakan niya, kundi dumiretso sa ospital para gawing emotional hostage ang batang halos hindi pa makabangon mula sa operasyon. Ito ang paraan niya para hilahin ako mula sa meeting, bago ko pa masil ang mga documents. Huwag mong paalisin, mabilis kong sabi. Pilit kong kinakalma ang boses ko. Kaka-opera lang ni Nico. Hindi pwedeng ilipat ng walang pahintulot mula sa attending physician. Pabalik na ako. Bumaba ang boses ng nurse. Opo, yan din po ang sabi ng doktor. Pero nagwawala po si Sir sa nurse station. Ginigiit na siya raw ang ama at may karapatan siyang magdesisyon. Pumuti na ang mga buko ng kamay ko, kakahigpit sa hawak sa cellphone. Huwag na huwag mong hayaang ilabas niya si Nico sa kwarto. Kung kailangan, tumawag ka ng gwardya. Ako ang mananagot. Pagkapatay ng tawag, sinabi ko kanina ati. Carmen at Tito Ray ang nangyari. Naiintindihan agad ni attorney. Carmen, Maya bumalik ka muna sa ospital. Kami na ang bahala dito sa opisina. Pupunta sina Tito Ray at Tomas doon. Napirmahan mo na ang letter, valid na yan. Hahatiin natin ang puwersa. Hindi kakayanin ni Carlos na pigilan tayo ng sabay. Tumango si Mang Tomas. Huwag kang mag-alala kay Nico. Ako na mismo ang magdadala ng sulat sa admin at accounting. Kung susubukan man ni Carlos na magbura ng data, ipapalak ko ang access niya as representative mo. Tiningnan ko ang tatlong tao sa harap ko. Magkahalong pasasalamat at kirot sa puso ko. Buong buhay ko, akala ko, mag-isa lang ako. Ang dami palang mga tao na tahimik na nakatayo, hindi maingay, hindi nagbibigay ng matatamis na pangako, pero kapag kinailangan na, handang protektahan ang kabutihang itinanim ng papa ko. Inaasahan ko po kayo, sabi ko bago ako kumaripas paalis ng cafe. Habang nasa sasakyan pabalik ng ospital, tinawagan ko si Carlos. Mabilis niyang sinagot, parang inaasahan niyang tatawag ako. Sa wakas natakot ka rin, malamig na tawa ni Carlos. Pinapatransfer ko na si Nico sa ibang ospital. Masyadong mahal dito, wala ka namang pera kaya wag ka nang mag-inarte. Pumikit ako, nilunok ko ang galit. Kaka-opera lang ni Nico, hindi pa nagbibigay ng go signal ang doktor para ilipat. Huwag mong isugal ang buhay ng bata para lang pilitin ako. Anak ko yan! May karapatan akong magdesisyon. Noong nasa operating table ang anak mo, nasaan ang karapatan mo bilang ama? Ilang segundong tahimik sa kabilang linya. Saka sinabi ni Carlos na galit. Maya, akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa mo? Kinausap mo si Tomas at ang mga matatandang opisyales ng papa mo, no? Akala mo ba mapapabagsak niyo ako? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka titigil ngayon, kukunin ko si Nico. Kung gusto mong makita ang anak mo, magkita na lang tayo sa korte. Dumilat ako, habang nakatingin sa traffic sa harapan ko. Ang galit ko ay hindi na nag-aalab ng husto. Napalitan na ito ng yelong kasing talas ng kutsilyo. Subukan mong ilabas si Nico ng ospital nang walang pahintulot ng doktor. Gagamitin ko mismo yon para patunayang hindi ka fit mag-alaga ng bata. Ngumisi si Carlos. Anong gagamitin mong ebidensya? Ni-record ko to. Hindi na sumagot ang kabilang linya. Wala na akong sinabing iba at binaba na ang tawag. Ang isang kasal na umabot sa puntong kailangang mag-record ang mag-asawa ng tawag nila, wala na talaga itong pag-asang maayos pa. Pero hindi na ako nagsisisi.
Masaya pa nga ako dahil nagising na ako bago pa lalong masira si Nico. Pagdating ko sa 7th floor, may mga ilang tao na sa tapat ng nurse station na nag-uusyoso. Nandoon si Carlos, suot ang maitim na polo, matigas ang mukha, may hawak na phone sa isang kamay, habang ang kabila ay nakaturo sa batang nurse. Nandoon din si Senyora Elena, nakatayo sa tabi ng anak at patuloy sa pagsasabing, gusto siyang ilipat ng ama niya. Anong masama doon? Huwag niyong pahirapan ang pamilya namin. Lumapit ako. Anong pamilya, ma? Ang pamilyang walang sino man ang nagpunta nung inooperahan si Nico. Tapos ngayon lahat kayo nandito para ilipat ang apo niyo? Lumingon si Senyora Elena. Ang kapal ng mukha mong magsalita. Kung hindi ka gumagawa ng gulo, mapipilitan ba si Carlos na pumunta dito? Tiningnan ko si Senyora Elena at si Carlos. Pumunta ka ba dito para kay Nico? O para sa mga records ng kumpanya na ngayon ay nakasil na? Halatang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Carlos. Isang mabilis na pagbabago na napansin ng mga taong nanonood na hindi lang imbento ang mga sinasabi ko. Lumapit siya ng konti at bumulong. Gusto mo bang gumawa ng eksena sa harap ng ibang tao? Mahina pero malinaw kong sagot. Ikaw ang gumagawa ng eksena. Kakagaling lang ng anak mo sa operasyon at ginagamit mo ang pagiging ama mo para pilitin siyang ilipat. Habang ang totoo mong pakay ay pigilan ako na imbestigahan ng opisina. Carlos, hanggang saan pa aabot ang kawalang hiyaan mo? Eksaktong oras na iyon dumating ang attending physician ni Nico, isang doktor na nasa early 50s, may matigas na hitsura. Sino ang nagre-request na i-transfer ang pasyente? Mabilis na humarap si Carlos. Ako po ang ama niya. Gusto ko siyang ilipat sa ibang ospital. Tiningnan ng doktor ang chart at dahan-dahang sinabi, sa ngayon, kagagaling lang sa surgery ng bata, hindi siya fit para sa transfer, maliban kung may valid medical reason. Ang paglilipat sa kanya ngayon ay pwedeng makasama sa recovery niya. Kailangang unahin ng pamilya ang kalusugan ng pasyente. Kumunot ang noo ni Carlos. Ako ang mananagot. Tumingin ng diretso ang doktor kay Carlos. Hindi ho sapat ang salita para sa pananagutan. Kung may mangyaring complication dahil sa maling paglipat, ang ospital ay mag-issue ng buong report. At para sa menor de edad na pasyente, kailangan naming makuha ang desisyon ng primary caregiver na kasama niya sa buong treatment process. Mula nung ma-admit siya, ang taong yon ay ang nanay niya. Ang pahayag na iyon ay parang sampal sa kayabangan ni Carlos. Lumingon siya sa akin, namumula ang mga mata. Magaling. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto papunta sa kwarto ni Nico at pumasok. Gising si Nico, ang maputlang mukha niya at mga matang puno ng kaba. Malamang narinig na niya ang ingay sa labas. Pagkakita sa akin, mahinang tumawag si Nico. Mama! Lumapit ako sa kama at hinawakan ang kamay niya. Nandito si Mama. Walang pwedeng kumuha sa'yo dito. Tiningnan ni Nico ang direksyon ng pinto kung saan nakatayo si Carlos. Matagal bago niya mahinang itinanong, gusto ba talaga akong paalisin ni Papa dito? Susubukan sanang pumasok ni Carlos, marahil para magsabi ng kung ano, pero tinalikuran na siya ni Nico at humarap sa akin. Ang maliit na galaw na iyon ay nakapagpatigil kay Carlos. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mata niya ang lamat. Hindi pagsisisi, kundi yung pakiramdam na unti-unti siyang nawawalan ng kontrol. Yumuko ako at sinabihan si Nico, magpahinga ka na muna. Si Mama na ang bahala sa gulo ng mga matatanda. Hinigpitan ni Nico ang hawak sa akin. Gusto ko po rito. Naniniwala po ako sa inyo, Mama. Ang ilang salitang iyon ay nagpawi sa lahat ng pagod ko. Sa labas walang tigil sa pagring ang phone ni Carlos. Tiningnan niya ang screen at biglang namutla. Alam ko, galing ang tawag na iyon sa kumpanya. At malamang, naiabot na ni Mang Tomas ang legal order sa mga tamang tao. Sinagot ni Carlos, ilang segundo lang ay garalgal na ang boses niya. Ano kamo? Sinong nagbigay ng utos na ilock ang access ko? Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Nico at nakatingin sa lalaking minsan nag-akala na pwede siyang maging Diyos sa pamamagitan ng pag-block ng credit card. Ngayon siya mismo ang na-lock out sa impyernong inakala niya ay sakop niya. Nanigas si Carlos sa labas ng kwarto. Ang mukhang dati puro utos. Ngayon ay tila walang dugo. Nangangatal ang labi. At gumagalaw ang lalamunan ngunit walang matinong salitang lumalabas. Hindi ko naririnig ang sinasabi ng kausap niya. Pero sa higpit ng pagkakahawak niya sa cellphone, halatang hindi na kontrolado ni Carlos ang kumpanya. Tulad ng iniisip niya. Ang lalaking sanay na gawing personal ATM ang opisina at inakalang pwede niyang palitan lahat ng dokumento
Kahit kailan niya gusto, ay sa wakas alam na ang pakiramdam kung anong ibig sabihin ng hinarangan sa sariling pinto. Nag-aalalang tanong ni Senyora Elena sa kanya. Ano yun, Carlos? Anong problema? Sinong nangilok sa'yo? Hindi agad nakasagot si Carlos sa nanay niya. Tumingin lang siya sa akin na may halo ng inis at di makapaniwalang ekspresyon. Parang hindi na ako ang asawang kasama niya ng higit 10 taon, kundi isang dayuhang kakalabas lang sa sarili nitong anino. At ibinaba niya ang phone niya at galit na pinagsabihan ako. Maya, nagpatawag ka ng lock sa access ko. Nakatayo ako habang ang kamay ay dahan-dahang hinahagod ang balikat ni Nico. Kalmado akong sumagot. Wala akong inutusang gumawa ng mali. Pumirma lang ako sa isang document na humihingi ng protection sa company data bago pa tuluyang burahin o palitan ng iba. Anong karapatan mo? Karapatan galing sa shares ko, sa pamana ng papa ko, at galing sa dokumentong mismong pinirmahan mo bago ka maupo bilang CEO. Nanlaki ang mata ni Senyora Elena at humarap kay Carlos. Anong pamana? Anong shares? Hindi ba't sa'yo yung kumpanya? Ang isang tanong na iyon ng biyenan ko ay sumira sa buong balat kayo ni Carlos sa harap ng pamilya niya. Nakita ko ang takot at kahihiyan sa mata niya. Ibig sabihin, hindi lang pala ako ang nagsinungaling kay Senyora Elena. Niloko niya rin ang sarili niyang ina. Pinalabas niya na ang lahat ng assets, kumpanya, at bahay ay lahat galing sa kanya. Para mabigyan ng rason ang ina niya, natignan ako bilang isang babaeng pinakaswerte dahil pumasok sa pamilya nila. Ang isang kasinungalingan, kapag nasanay ka ng paniwalaan, sa napakatagal na panahon, ay magiging tanikalang bubuhol, maging sa mga inosenteng naniwala. Nagngit-ngit ang ngipin ni Carlos. Ma, wag ka makinig dyan. Nagseselos lang yan kaya gusto niyang sirain ako. Hindi ako nakipagtalo kay Senyora Elena. Nilabas ko ang cellphone ko, binuksan ang pictures ng mga documents, at pinakita ko. Ma, basahin niyo. Kung ayaw niyo pong maniwala, bukas mismo i-a-announce ng lawyer ng kumpanya yan sa special board meeting. Tiningnan ni Senyora Elena ang screen marahil hindi niya naiintindihan lahat ng legal terms. Pero isang bagay ang naintindihan niya, nandoon ang pangalan ko, ang pangalan ni Papa, at ang pirma ni Carlos. Nanginginig ang mga kamay niya. Si Tita Marites na hindi ko alam kung kanina pa doon nakatayo ay nakiusyoso na rin at namumutla rin sa gulat. Carlos! Mahinang sabi ni Senyora Elena. Ano to? Pasigaw na sumagot si Carlos. Pwede ba ma? Manahimik muna kayo. Ako nang bahala. Natigilan si Senyora Elena dahil sinigawan siya ng sarili niyang anak sa gitna ng ospital. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. At kahit hindi na ako naaawa sa lahat ng masasakit na salita niya noon, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yon. Buong buhay niya, iniisip niya ang anak niya ay magaling, matatag, at ipinagmamalaki niya. Kaya nung lumabas ang totoo, ang unang gusto niyang itakwil ay hindi ako, kundi ang katotohanang nagbulag-bulagan siya. Nagring uli ang phone ni Carlos. Lumayo siya sa pasilyo at sumagot. Kahit putol-putol, narinig ko, bakit hindi niyo buksan ang cabinet? Ako ang CEO, walang karapatan si Tomas. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita na parang kutsilyong nanlalamig. Pabantayan niyo si Vanessa sa sales. Huwag niyo siyang hayaang magsalita kahit ano. Nang marinig ko ang pangalan ni Vanessa, na-realize ko ang sunod na chain of events. Kung si Vanessa ay kabit lang na pinapasaya, hindi siya babantayan sa opisina ni Carlos. Pero kung pumirma si Vanessa, nakapangalan ang kotse sa kanya, at sa kanya nakapangalan ang tinutuluyang kondo, hindi na siya basta outsider. Isa na siyang accomplice ni Carlos sa pagnanakaw ng pondo na galing pa sa papa ko. Yumuko ako at sinabi kay Nico, magpahinga ka na, may tatawagan lang muna ako sa labas. Nag-aalalang tingin si Nico. Mama, okay lang po kayo? Okay lang si Mama. Tatawagan ko lang si Mang Tomas. Tumango si Nico. At sinabing, wag na po kayong magpasigaw kay Papa. Ngumiti ako. Mula ngayon, wala nang pwedeng sumigaw kay Mama nang walang dahilan. Pagkalabas ko ng pasilyo, tinawagan ko si Mang Tomas. Rinig ko ang ingay sa background. Halatang nagkakagulo na. Maya, tinanggap na ng admin ang sulat mo. Nakalock na ang accounts. Pero may panibagong issue. Sinubukan ni Vanessa na ilabas ang bag niya galing sa kumpanya. Kasama doon ang duplicate seal ng sales debt at ilang event contracts. Kumunot ang noo ko. Duplicate seal? Oo. Dati ni-allow ni Carlos na gumamit ng isa pang seal ang sales for basic documents.
Kung madadala niya iyon sa labas, pwede silang mag-reconstruct ng pekeng papeles. Pinahold ko na siya sa guard pero umiiyak siya at sinasabing biniframe daw siya. Nangilabot ako. Hindi lang pala pera ang ininvest ni Carlos kay Vanessa. In-arm niya rin ito para galawin ang corporate documents. Nakakatakot na nga ang asawang nagtataksil. Mas nakakatakot ang isang CEO na nilagay ang kabit sa posisyon kung saan madaling nakawin ang pera ng iba. Huwag niyo munang hayaang galawin ni Numan ang bag ni Vanessa. Ipadraft niyo agad kay Ate Carmen yung report. Dapat may camera, may witnesses. Huwag niyo siyang bigyan ng chance para i-claim na may nagtanim. Naiintindihan ko, sabi ni Mang Tomas. Pati pala ito, kailangan mo malaman. Sa loob ng mga folders, may event contract code 11G. Advanced payment request worth nearly 7 million pesos. Ngayong hapon sana ide-deposit. Napatigil ako. Code 11G. Anong event? Sa papel, Nationwide Client Appreciation Conference sa isang resort sa Boracay. Ang petsa, next week, kung kailan birthday ni Vanessa. Si Vanessa ang nag-initial tapos si Carlos ang final approval. Pumikit ako. Ang 400,000 pesos na party ay parang barya lang. May mas malaki at mas delikado pang naghihintay. At kung hindi pa kami umabot ng maaga, tuluyan nang nawala ang pera. Saktong nakabalik na si Carlos, nakita akong may hawak na phone at nahulaan niyang may nalaman na naman ako. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at biglang naging maamo. Maya, usap tayo ng maayos. Walang outsider, walang abogado, walang Tomas. Aaminin ko, may nagawa akong mali. Pero ang kumpanya natin mas komplikado pa kaysa sa akala mo. Tumigil ka na, ia-unblock ko na ang card mo. Aalagaan ko si Nico. Uuwi na tayo. Tiningnan ko siya. Gusto kong tumawa dahil sa sobrang pait. Hanggang sa huli, pera at pamilya pa rin ang gamit niya para mag-bargain. Carlos, dahan-dahan kong sabi, wala ka ng kahit anong pwedeng ipamigay sa akin o sa anak ko. Ang pekeng ngiti sa mukha niya ay tuluyang nawala. Kasabay noon, nakatanggap ako ng text message mula kay Attorney Carmen. Isang maikling text pero sapat na para mag-ibang level ang laro. Na-secure na natin ang 11G documents. Andito ang fake signature ni Maya. Inangat ko ang mukha ko at tinignan si Carlos. Hindi lang niya ako niloko. Hindi lang siya nagnakaw. Ginamit pa niya ang pangalan ko para pumirma sa pekeng dokumentong magwi-withdraw ng halos 7 milyong piso. Simula nung araw na yon, alam ko na ang laban ay hindi na lang para bawiin ang kumpanya laban na to, para sa buhay ko. Tinitigan ko ang text message ni Atoy, Carmen ng napakatagal, sobrang tagal kaya pakiramdam ko'y nanlalabo na ang mga letra sa screen. Hindi dahil hindi ko naiintindihan, kundi dahil sobrang naintindihan ko ang ibig sabihin nito. Isang folder na naglalaman ng 7 milyong piso 11G na may peking pirma ko. Ibig sabihin kung mailalabas ang pera ng ligtas, hindi lang maibubulsa ni Carlos ang pera pabor kay Vanessa, maaari niya ring ipasa ang sisi sa akin anumang oras. Ang asawang minamaliit niya, pinutulan ng card, at tinawag na pabigat. Yun pala ang naisip niyang perpektong fall guy para sumalo sa kasalanan niya. Dahil sino ba naman ang maniniwala na ang isang inang nag-aalaga ng bata sa bahay ay hindi makakaintindi sa financial flow ng kumpanya? Sino ba ang makikinig kung mismong pangalan ko ang nakapirma? Nakatayo pa rin si Carlos sa harap ko. Nawala na ang peking pagpapaamo kanina nang makita niyang nag-iba ang tingin ko. Tiningnan niya ang hawak kong phone at dahan-dahang tinanong, anong sinabi ulit sa'yo ni Carmen? Tumingala ako. Ginamit mo ang peking pirma ko sa code 11G. Parang yelo na bumalot sa amin ang paligid. Si Senyora Elena na nasa gilid ay napatili ng mahina at tinakpan ni Tita Marites ang bibig niya sa gulat. Hindi agad itinanggi ni Carlos at ang katahimikang iyon ay nagkumpirma ng lahat. Ngunit gaya ng dati, mabilis niyang nilagyan ng maskara ang takot niya. Huwag kang mag-imbento. Madaming papeles sa opisina. Baka nakalimutan mo lang na pumirma ka. Tumawa ako ng sarkastiko. Iniisip mo ba na ganoon ako katanga para hindi makilala ang sarili kong pirma? Kung hindi ikaw, sino? Si Tomas? O baka pinagkakaisahan lang nila ako at ginagamit ka para sirain ako? Tiningnan ko ang lalaki sa harapan ko. Ngunit hindi na ako nakakaramdam ng sakit, katulad ng mga unang araw. Minsan, kapag nasanay na sa sakit, ang sakit ay napapalitan ng pagiging klaro at pagkaalerto. Nasaktan ako noon dahil kay Vanessa. Nasaktan ako noon nang pabayaan niya si Nico. Nasaktan ako nang hayaan niya ang nanay niyang babuyin ang pagkatao ko.
Ngunit nang malaman kong gagamitin niya ang sarili kong pangalan bilang pananggalang para magnakaw, hindi na sakit ang naramdaman ko, kundi pandidiri. Ang lalaking kasama ko sa bahay, sa loob ng mahigit 10 taon, ang taong kumakain ng inihain ko, pinaglalabhan ko, tinawag ng anak ko bilang Papa, ay siya rin palang handang gumawa ng patibong para itapon ako ng basta-basta kapag wala na akong silbi para sa kanya, habang nananatili siyang malinis. Carlos, sabi kong mariin, sobra ka na. Lumapit siya at ibinaba ang boses niya. Maya, pakinggan mo ako. Ang 11G folder ay hindi pa natutuloy ang pera. Kung titigil ka, ikakansela ko ang lahat. Walang may kasalanan. Wala ring madadamay sa'yo. Tiningnan ko siya at nagtanong, pineke mo ang pirma ko, tapos aakto kang para bang nagpapasalamat pa dapat ako sa'yo? Napangit-ngit ang ngipin niya. Binibigyan kita ng backup plan. Hindi. Hinahanap mo lang ang paraan para mailigtas yang sarili mo. Sa loob ng kwarto, umungal si Nico. Lumingon ako at nakitang nakatingin siya sa amin. Pagod at takot ang kanyang mga mata. Hindi ko gustong marinig pa ni Nico. Sinara ko ang pinto ng dahan-dahan, tapos ay tinawagan si Ati, Carmen habang nakatingin si Carlos sa akin. Attorney Carmen, gawan niyo po ng separate incident report ang peking pirma. Pakiseal po ang original file ng 11G. Kunin po ang duplicate. I-preserve ang CCTV sa file room, pati na ang logbook ng lahat ng pumasok this week. Kung kailangan ng handwriting expert, hihingi ako. Malakas ang boses ni Atur. Carmen, sa kabilang linya. Ginagawa na namin. Umiyak si Vanessa at umamin na lahat yan ay utos ni Carlos. Pero hindi pa siya pumipirma sa formal written explanation. Tito Ray is checking the bank history as well. Maya, kailangan mong mag-ingat. Once na malaman nilang na-corner na si Carlos, ibabaling niya yan kay Vanessa o baka sa'yo. Pupunta po ako sa opisina. Huwag! Andyan ka na para kay Nico. Huwag mong iwan. Bukas ng umaga gaganapin ang special board meeting. Kailangan handa ka at malakas. Opo, sagot ko at pinatay ang phone. Tiningnan ako ni Carlos, sobrang dilim ng mga mata niya. Ipapapasok mo talaga ang mga abogado? Peke ang pirma ko. Sa tingin mo sino dapat kong ipatawag? Manghuhula? Hindi nakatiis si Tita Marites at nagsalita. Carlos, kung totoo mang peke ang pirma, seryosong bagay na yan ah. Agad siyang sinigawan ni Senyora Elena. Tumahimik ka! Anong pakialam mo sa bahay ng iba? Pero ang boses niya ay hindi na ganoon kamatatag gaya ng dati. Tiningnan niya si Carlos na may dalang takot at gulat. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, ginawa mo ba talaga yon? Pinirmahan mo ba ang pangalan niya? Galit na sumagot si Carlos. Ma, pwede ba? Tigilan mo muna. Naniniwala ka ba sa akin o dyan sa babaeng yan? Natameme si Senyora Elena. Ang tanong na iyon ay mas masakit pa sa mga hirit ko. Buong buhay niya, ang anak niya ang tanging tama para sa kanya. Minahal niya ito sa paraang itinuturing niyang bayad utang ng manugang na tiisin ang kahit anong pasakit kapalit ang pabor. Ngunit ngayon mismong ang katotohanan ang nagsampal sa kanya na ang inidolo niyang anak ay siya mismo ang nanloko sa lahat. Hindi na ako naghintay pa para mag-away sila. Pumasok na ako sa room ni Nico. Gising na siya, tuyot ang mga labi. Nilagyan ko ng tubig ang baso at hinawakan siya habang umiinom. Humina ang boses niya. Gumagawa po ng masama si Papa, no? Natigilan ako. Ang tanong mula sa 6 na anang 2 ngulang. Masyado pang bata para kargahin ang problema ng matatanda. Pero matanda na rin para mapansin ang sira ng bahay namin. Ayaw kong siraan ang papa niya, pero ayoko ring ituro sa kanya na ang pagtitiis sa mali ang tanging solusyon. Masasabi ko lang sa'yo na ito. Nakasakit si papa ng maraming tao at kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Pero wala kang kasalanan at hindi mo kailangang kamuhian ng sinuman para lang kumampi ka sa akin. Nakatingin sa kanyang mga kamay si Nico, nalulungkot lang po ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Alam kong simula kanina, hindi man lang nagtanong si Papa kung masakit pa ang nararamdaman mo. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat lalo sa dibdib ko. Lumingon ako sa gilid saglit at pinigilang umiyak. Pero simula ngayon, si Mama na ang magtatanong kung masakit ba ang tahi. Napagod ka ba? Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong pag-usapan? Hindi na hahayaan ni Mama na tiisin mo ang lahat ng mag-isa. Tumango lang ng bahagya si Nico at pumikit muli. Habang ako ay nakatabi lang sa kanya at pinagmamasdan siya. Sa labas ng pasilyo, patuloy ang pagring ng phone ni Carlos. Baka tinatawagan niya si Vanessa o kung sino pa natutulong sa kanya.
Pero lahat ng gawaing yun ay walang silbi na. Ang ebidensyang hinahabol niya ay hawak ko na, at ang peke niyang pirma ay nakakalat na. Ngayon, ang asawang gusto niyang isakripisyo ay hindi na lang basta isang pawn sa laro niya. Bago magtanghalian, nakatanggap ako ng mahabang text mula kay Mang Tomas. Isinulat niya na tuluyan ng pumirma sa incident report si Vanessa. Inamin niyang napag-utusan lang daw siya ni Carlos para sa 11G Code event. Hindi niya daw alam na peke ang pirma ko, kundi inassure daw siya ni Carlos na pumayag daw ang asawa niya dahil family business. Kasama ng text ay ang litrato galing sa CCTV ng opisina nagpapakita kina Carlos at Vanessa na pumasok sa record room, at 3 araw yon bago pa man na ospital si Nico. Nangilabot ako nang makita yung picture. 3 araw. Ibig sabihing hindi ito, dahil nalaman ko ang lahat, ito ay plano pa noon. Habang nagluluto ako ng hapunan, nagpaplansa, at nananatiling matino para kay Nico, nagpaplano na pala siya kung paano nakawin ang 7 milyong piso, kung saan ang final backup ay sa akin isisi ang nakaw niya. Nang hapong yun din nang inaakala kong nasaksihan ko na ang kademonyohan ni Carlos, tumawag si Attorney Carmen. Maya, may nadiskubre pa akong attachment form na nakaipit sa 11G folder. Nakasaad dito, kung ang pondo ay nawala, ang garantor na responsable para magbayad, on paper, ay hindi si Carlos, kundi ikaw. Pumikit ako. Ang patibong ay hindi lang basta ginawa para nakawin ang pera, ginawa rin yun para sirain ako habang buhay. Umupo ako sa upuan. Sa kabilang linya binabasa ni Atoy. Carmen ang mga probisyon, at ang bawat salita at linya ay unti-unting nakapulupot at sinasakal ako sa lalamunan. Dahil ako ang legal na may-ari ng majority shares, kung biglang nawala ang 7 milyon, ako ang unang sisingilin, ako ang hahabulin, at ako ang mananagot sa board at sa korte. Pumikit ako. Naisip ko dati ang pananakit ni Carlos sa akin ay sa mga mapanlait na salita niya lang, sa pagpapabaya niya sa asawa at anak. Pero mas malala pa ang ginawa niya. Sinakto niya ang lahat gamit lang ang pirma ko, at malinis na iiwas habang inihuhulog ako sa bangin na ginawa niya. Maya, andyan ka pa ba? Opo, kalmado at tahimik ang boses ko. Naitago ko na ang original. Huwag mong hahayaang galawin ni Carlos o kahit ng sino man. Papunta na ang corporate lawyer namin. Pina-freeze na rin ni Tito Ray ang accounts connected dyan. Pero bukas, kailangan kang umattend ng board meeting. Hindi lang ito para sa pagkakamali ni Carlos, kundi para i-clear at iprotekta ang pangalan mo. Tiningnan ko si Nico, nag-recover na siya, uminit na ang kamay niyang nilalamig kahapon, gusto kong ipos ang mundo, para lang masamahan ko siyang humigop ng sopas, punasan ng pawis, at ikwento ang tahimik na bahagi ng buhay. Ngunit hindi ganun ang laging takbo ng kwento. Hindi pwedeng pumili kung anong mas madadalian ng tao. Papasok ako bukas. Ibinaba ko ang tawag. Pumunta ako sa pasilyo. Nandoon pa rin si Carlos, pero hindi na kasing tigas kanina. Maya, baka pwede tayong mag-usap ng tayong dalawa lang. Walang lawyer o sino pa man. Nakatayo lang ako. Gusto mong pag-usapan ng 11G? Tumaas at kumunot ang kilay niya. Hindi niya inakala na ididiretso ko agad sa punto. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo naiintindihan ang flow, pero intindihin mo. Intindihin ko na ako ang isinakripisyo mo? Sumagot siya. Baka nagkamali lang ang clerk. Aayusin ko. Tiningnan ko siya, at naalala ko lahat ng excuse na ginawa niya. Pag maalat ang ulam, ako daw may kasalanan. Pag tahimik ang anak namin, ako din ang may kasalanan. Pag gabing umuwi, kasalanan ko hindi ako maayos bilang asawa. Pati ang pirma, idinidiin niyang error ng staff. Carlos, alam mo kung anong malaking problema mo? Sabi ko. Akala mo mas bobo ang mga tao sa paligid mo kaysa sayo. Akala mo magiging matapat si Vanessa dahil sa pera. Akala mo si Tomas matanda na at walang magagawa. At inisip mong ang nanay mo ay maniniwalang matino ka hanggang katapusan. Inisip mo ring ignorante si Nico, at ako takot na takot sayo, na hindi ako magrereklamo kahit ako pa makulong para sa kalokohan mo. Suminghal si Carlos. Sobra na ang kumpiyansa mo ah. Hindi. Masyado na akong gising para tumahimik pa. Nakatayo lang sa tabi si Senyora Elena, pero mukhang nalinawan na rin. Gusto pa niyang tanungin ang anak niya, o parang gusto pang paniwala ang misunderstanding lang. Ngunit wala na siyang kayang tapalan sa hiya ni Carlos. Hapon ng araw din iyon, lumisan din si Carlos sa ospital. Nang maggabi, pinakain ko si Nico. Habang kinakain niya ang lugaw, nagtanong siya, "Maaalis ba kayo bukas, Mama? Pupunta ba kayo sa opisina ng lolo ko?" "Oo."
Kay lolo atin yun, di ba, mama? Tumango ako. Nag-start ang lolo sa wala, tapos ipinamana sa akin. Pero binigay ko ang power sa papa mo na mag-manage dahil tiwala akong iingatan niya yon kasi pamilya tayo. Taimtim siyang sumagot. Hindi po kaya malungkot si lolo? Bumara ang salita sa dibdib ko. Tiningnan ko ang mga ilaw ng kalsada mula sa bintana. Baka malungkot nga si lolo. Pero iisipin rin niyang masaya siyang inaayos ko, to kesa uupo lang at iiyakan pa. Ngumiti ako at hinawakan si Nico. Handa na po ba ako, mama? Laban. Yan ang tanging naging tugon ko na nakapagpanatag sa isip ko. Kinabukasan ng umaga, nag-ready ako patungong opisina. 8:30 ng umaga, dumating ako sa kumpanya. Nandoon na ang lahat si Carlos, si Senyora Elena na sumama dahil hindi pa rin nawawalan ng tiwala at si Vanessa na nanginginig at may kasamang lawyer. Nandoon din ang paboritong empleyado ng papa ko Tito Ray, Atty. Carmen at Mang Tomas. Ako na lang ang kulang at pumasok ako ng may kumpiyansa. Walang magarang pananamit, simpleng white shirt, slacks at walang kolorete sa mukha para magmukhang professional na anak ng isang founder. Sa loob ng boardroom, inireport lahat ni Ate Carmen. Ang resibo ng party, alahas, condo rental, ang records ng 11G, kasama ang peking pirma. Bawat file, lumiliit ang kayabangan ni Carlos. Sabi ni Carlos, ang gastos na yan, for business operations. Yung pirma ni Maya, hindi ko mismong hawak yan. Pero biglang pumasok si Vanessa. Wala nang magandang gown at maputla na. Umiyak siya. Aaminin ko, lahat po yan. Inutos sa akin ni Carlos. May witness at record sa camera. Ginamit niyang fallback ang asawa niya as garantor dahil hindi daw ito mag-iingay. In-play pa niya ang mismong voice recording ni Carlos. Yung pirma ni Maya itago nyo, pagkailangan tsaka nyo ilabas at idiin. Inutil yun sa bahay at walang utak pang negosyo. Sa recording pa lang, nagmukhang tulala si Carlos at nanahimik si Senyora Elena. Parang pinatay ang pagtingin at pangarap niyang anak. Hindi na nagsalita at nanlata na lang sa upuan. Tumayo ako. Nais ko pong tanggalin na ang power of operations niya na galing sa papa ko at bigyan natin si Carlos ng limit access pati ang pondo ng bangko. Magpa-file din ako ng kaso. Lahat ay umayon. Tumayo si Carlos. Maya, ginagawa mo talaga to? Pinili mo na sirain ang kumpanya ko, pero hindi ko hahayaang sa akin babagsak ang pagbabayad at gulo mo. Mula nung araw na yon, nasuspend si Carlos. Umuwi ako ng nakangiti, kahit alam kong magi-start ulit kami ng anak ko from the top. 3 araw ang lumipas at lumabas din si Nico sa ospital. Pumunta si Carlos. Matanda na ang itsura, ubos na ang kayabangan. Baka pwede na tayong magkausap? Mag-uusap tayo as ex-husband at the court. Si Nico, aalagaan ko siya. Wala na akong idadagdag at babawasan sa'yo. Sabi ko habang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Lumingon kami ng hindi nanginginig. Lumakad palayo ng ospital. Makalipas ng ilan buwan, napasa kamay ko na ang posisyon ni Papa sa opisina. Puno pa man ang trabaho ko at mahirap, sinasalubong naman ako ng mainit na hapunan galing kay Nico. Umalis at naglaho si Vanessa. Walang makuhang properties at kinasuhan. At si Carlos, iniwan ko sa pagka-bitter at paghahabol ng kanyang buhay. Paminsan nagkikita silang mag-ama, pero wala nang bigat sa dibdib. Isang hapon, pinuntahan namin ng anak ko ang Manila Memorial Park. Nagdala ng bulaklak at umiyak, pero hindi sa pagkawala ng pag-asa. Lolo, okay na ako ngayon. Ibabawi ko na si Mama Maya sa dati nitong sigla. Maraming salamat. Bulong ko at nag-iwan ng ngiti. May mga panahong hinayaan kong sirain ko ang sarili ko dahil sa pag-aasawa. Ngunit nalaman ko ang tunay na lakas dahil nalaman ko ang halaga ng buhay ko at kung sino dapat ang kasama ko. Iningatan ko ang anak ko at ang pangarap ng pamilya ko, pero ang pinakaimportanteng aspeto, iningatan ko muli ang sarili ko.